Dagdag sa election allowance para sa mga guro at poll workers at 16,000 teaching positions ngayong 2025 ating pag-uusapan kasama si Department of Budget and Management Secretary Amena Pangandaman. Secretary, magandang tanghali po. Magandang tanghali, Asik Dale and Miss Cheryl. Apo. Sec, may maganda raw po kayong balita sa ating teachers and poll workers na nagsilbi nitong nakaraang May 12 national and local elections. Maaari niyo po bang i-detalye ito? May magandang balita po ang ating Pangulong Bongbong Marcos para sa ating mga poll watchers at saka mga teachers, mga guro po na tumulong sa ating nakaraang eleksyon. Na makikita naman po natin, parang ito eleksyon natin, yung ang bilis ng turnout at napakataas din po ng turnout ng mga bumoto. So, as a whole, generally, naging mapayapa, maayos po ang ating eleksyon. At dahil po dyan, natuwa po ang ating Pangulong Bongbong Marcos na mabigyan po natin, magpasalamat kahit paano po sa ating mga poll watchers, lalo na sa ating mga guro. Kaya po nagbigay po tayo ng additional na 1,000 po per poll watcher sa kanilang allowance po. Sec, paglilinaw lang po, iba pa po ba itong 1,000 peso increase na ito sa inanunsyo po ng DBM na 2,000 peso increase sa election allowance ng poll workers at teachers po na nasa GAA ngayong taon? Yes, Ms. Cheryl, iba pa po to. Kasi yung 2,000 po na nag-increase, nasa GAA na po natin yan for this year, for this 2025 General Appropriations Act. So, ito po, kung ano nyo po, yung nakaraang nilabas po natin is that nagdagdag tayo ng additional 2,000 doon sa ating mga electoral board. 10,000, naging 12,000 for the chairperson. Sa poll clerk, from 9,000, naging 11,000. Yung third member, 9,000 to 11,000. At sa support staff, 6,000 to 8,000. Lahat po ito madadagdagan ng across the board na tig-1,000 po. Apo. Balisek, 3,000 pesos po yung total na additional for the poll workers and teachers. Yes, oo. Naging 3,000 na po yung additional na marireceive nila. Pagkakaalam ko po, ang sabi po sa atin ni Chairman George Garcia ng COMELEC po, is that kailangan po ito mailabas within 10 days ng araw nung election day. So, nung Monday. So, 7th day ngayon. So, we are hoping po, since na-ready na rin po natin yung budget, yung sa GAA, it's provided for, comprehensively released po. Yung additional 1,000 po, na-aprobahan na po ito ng ating Pangulong Bongbong Marcos. So, ilalabas na rin po natin yung corresponding na pondo para dito. So, we expect po within the week, marireceive na po ito ng ating mga poll watchers at ating mga guro. Sec, ilang poll workers po at saka teachers yung makikinabang dito at magkano po yung inilaang budget ng DBM for this? Ang total number po for the additional, ang total number po nila lahat ng kabuong bilang ng ating poll workers, kasama po dito ang ating mga guro, is 758,549. So, ang equivalent po ng 1,000, multiplied 1,000, so it's 758.4 million pesos. Pero po yung nandoon po sa GAA ng 2025 para dun sa additional 2,000 at saka yung existing dati, naglaan po tayo dyan ng 7.480 billion pesos. Sec, ano po ang dahilan sa likod ng inisyatibong ito? Bakit po ito ginawa ng DBM? Hindi po tayo gumawa nito. Tayo po ay sumunod lang sa direktiba ng ating Pangulo. Unang-una po, nagpapasalamat tayo sa mga poll watchers na walang tulog. Alam niyo po, akala natin isang araw lang sila or 2 araw lang sila doon sa mga presinto. Ang mga guro po at yung mga poll watchers po natin, nandiyan na po sila even before, dahil sila din yung nagdala ng mga materyales, even before, during the election day, hanggang after po, hanggat hindi natatransmit yung mga boto, ay nandoon po sila sa kanilang mga presinto. So, masaya po tayo na generally, again, malinis, maayos, natapos ng maaga ang ating eleksyon. Napakarami pong buboto, almost 82% according to COMELEC.
So naging masaya po tayo, nagpapasalamat. Ito po ay isang handog ng ating Pangulong Bongbong Marcos dahil nagpapasalamat po siya sa paghihirap, pagsusumikap ng ating mga poll workers. Hindi po madali dahil napakainit. Ako po mismo, nung bumoto po ako, talagang sobrang init po. Kahit pa electric fan po yan, napakainit po ng panahon. So, I think maganda po na at least nakita po ng ating Pangulo yung paghihirap ng ating mga poll workers noong election po last week. Opo. Sa ibang bagay naman po, inaprubahan din daw po ng DBM yung pag-create ng 16,000 new teaching positions for 2025. Ano po yung posisyon na saklaw nito? Sa 16,000 po, tama po tayo dyan, no? Naglabas po tayo, in-approve natin yung 16,000 additional teachers po para sa DepEd. Ang total po niyan this year na nasagaan natin is 20,000. Pero sinumulan na muna natin ilabas yung 16,000. 15,343 po out of the 16,000 ay teacher 1 post po yan. Yan po ay salary grade 11. Parang ito po yata yung entry level ng ating mga guro sa eskwelahan. Sumunod po dyan ay merong 157 special science teachers. Ito po ay salary grade 13. At meron din pong 500 na special education teachers. Ito po yung SPED na tinatawag na salary grade 14. Sec, magkano po ang budget na inilaan para rito? Magkano ang budget dito? Ang total budget po ay 4.194 billion pesos po. Alam niyo po, taon-taon, dadagdagan po yung ating mga estudyante, no? Tapos nakikita po natin na malaki rin po yung pagkukulang ng kulang ng numero, kung ilan po yung mga teachers natin. So napakagandang pangyayari po ito na nakapagdagdag po tayo ng additional teachers sa ating mga estudyante. At saka alam din po naman natin na yung mga teachers natin, mga guru natin, marami po silang ibang ginagawa. May mga admin work po siya. Alam niyo po, kaakibat din po nitong approval na ito. Nag-approve din po tayo or baka i-approve na soon yung mga additional naman na mga admin positions. Para yung mga teachers po natin, hindi na rin sila yung gumagawa ng admin work sa kanilang mga eskwelahan. So kung guru ka, magtuturo ka lang po talaga sa mga estudyante. Secretary, ano po yung magiging benefits yung mga benefit na makukuha ng teachers at students mula rito? Siyempre po, katulad po na sinabi ko, no, taon-taon na dadagdagan ng ating mga estudyante. So, hindi po kaya ng isang guro lang. Minsan, yung shifting po ng guro, isang guro ang tinuturo po niya parang hati-hata ng courses. Hindi po ba, sabi sa akin sa DepEd, na brief po tayo, kailangan ng mga teachers din natin, meron din po silang parang focus kung ano po yung specialization nila. So with these new teachers po, at least magkakaroon din po tayo ng chance na makapag-recruit ng mga teachers na meron talaga specialization. Kung ikaw po talaga ay magaling sa science and math and mathematics, doon ka po talaga magtuturo para doon sa mga classes or mga tinuturo on science and mathematics. Minsan po kasi, di po ba ang mga teachers, meron din po yung kung ano po yung kanilang expertise na tinatawag. So, ang nangyayari po, minsan sa isang araw, yung isang guro, tinuturo na po niya lahat ng subjects. Parang hindi po yata tama yon. So, with this one, dahil 16,000 din po to, napakarami din to, magkakaroon din po ng chance ang DepEd na mag-identify ng tamang mga guro para sa mga na ating kukunin, na ating i-recruit para sa mga eskwelahan. Sec, recently po inanunsyo ang pagbubukas ng OGP Week. Can you tell us more about this po? Yes po, kaninang umaga galing po tayo sa Quezon City at inopen po natin yung Open Government Partnership Week. It is a global event po, hindi lang po Pilipinas ang gumagawa nito. Kung maalala nyo po sa pamamahala po, sa administrasyon po ng ating Pangulong Bongbong Marcos, na institutionalize po ang Open Government Partnership po. Ito po yung meron pong pillars ito. Ito po ay gusto natin yung bukas na pamamahala para po ma-increase po
ang participation ng civil society at ng publiko sa pamamahala pa ng gobyerno. Ito po yung kinakailangan natin para sa tinatawag nating good governance. So this week po, magkakaroon po tayo ng napakaraming activities. Inopen natin kanina, nandiyan dyan po. Kasama po natin dyan si Secretary John Vic Crimulya. Isa po natin siyang partner at Vice Chair ng ating steering committee para sa OGP. Kasi importante po na while the national government po is pushing for open government partnership, yung bukas na pamamahala po. Gusto rin po natin kaakibat dito yung mga local government units na sana yakapin din po nila yung ginagawa natin sa national government. Secretary, siguro po bago tayo magtapos, mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayan na nakatutok sa atin ngayon. Suportado po ng ating Pangulong Bongbong Marcos at kami po dito sa DBM magiging tulay para sa mga gusto po ng ating Pangulo. Unang-una po dyan, maging maayos ang ating education sector. Kaya nga po nagbibigay tayo ng karagdagang teachers at saka mga gamit sa pasilidad sa mga eskwelahan. Ganoon rin po ang tulong ng ating Pangulo sa ating agriculture sector. Kaya nga po ngayon, meron na po tayong available na po ang mababang presyo ng bigas sa mga kadiwa natin. At tuloy-tuloy din po ang pagpapaayos natin ng ating infrastruktura, which is very important po for logistics ng ating bansa, whether it's airport, sa water, or even public transportation. So bukas po ang pamahalaan, lalong-lalo na po ang DBM, makikinig po kami sa lahat ng pangangailangan natin. At dahil dyan po kasi, dahil yung tinatawag po nating bagong Pilipinas, sa bagong Pilipinas po ay walang maiiwan. Okay. Maraming salamat po sa inyong oras, Department of Budget and Management Secretary Amena Pangandaman.